Habang tumatagal, mas bumibigat ang pasanin sa petrolyo. Sa susunod na linggo, posibleng sumampa sa halos 150 pesos ang kada litro ng diesel. Ngayong araw naman, nagprotesta pa rin ang mga transport group. Ang masaklap, sumasagi na raw sa isipan ng ilang tsuper ang gumawa ng masama. Live mula sa Mendiola, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, sa gitna ng mga protesta, may impormasyon ka ba kung nasaan si Energy Secretary Sharon Garin ngayon? Julius, Cheryl, sa ngayon ay wala pa nga tayong impormasyon, no, at hinahanap din siya nitong ang grupo ng mga tsuper. Kaya naman ang sabi nila ay hindi raw nila ramdam yung sinasabi nga ng Malacanang na pagdodoble kayod ngayon nitong Department of Energy sa panahon ng krisis. Nila maniniwala lang sila o magkakakumpiyansa lang sila dito nga sa DOE kung makokontrol nito ng maayos ang presyo ng produktong petrolyo. Mainit man ang panahon, hindi ito alintana ng mga tsuper at TNVS driver. Sa ikalawang sunod na Biyernes, nagwelga sila sa Welcome Rotonda sa Quezon City, Maynila para tuligsain ang taas presyo ng langis. Sabi ng piston, sa Baguio City ay 141 na ang diesel. Ganun din sa Bicol. Kailangan natin hindi papatsip-patsing solusyon, ang kailangan natin long term. Una nang sinabi ng piston na handa silang palawigin ang mga tigil pasada hanggang Mayo. Pero kung palala raw ng palala ang sitwasyon, Yung protesta ay tuloy-tuloy, at hindi yan matatapos ngayon, kundi meron pa mga seri ng mga pagkilos yan, hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-isa at saka yung sabat sa langis, hanggat hindi iniro-roll back sa 55 pesos per liter, yung ating krudo rito. ang grupo naman ng mga TNVS driver on board na rin sa mga ikakasapang tigil pasada. Panakanakang pag-offline, so yun na rin po yung pinaka-version namin ng pagtigil pasada. Kahapon, ipinanawagan ng transport group na magbitiw sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin na wala raw ginagawang aksyon sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Pero sinalag ng Malacanang ang mga hirit na tila natutulog sa kangkungan ang Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala nang tulog sa pagtatrabaho si Energy Secretary Sharon Garin. Pero hirit ng piston, Hindi namin maramdaman yung sinasabi nilang trabaho. Sana maging active, at sana isa kayo doon sa magpapabasura dito sa old regulation law. Dahil sinasabi nyo mismo, nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas. Kung nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas, walang saysay para manatili pa yung batas. sinusubukan namang kunin ang pahayag ni Garin na huling nakita sa pagdinig ng Senado ngayong linggo. Ang ilang mga tsuper halos mawala na raw sa katinoan sa kakaisip kung paano kikita. Baka habang bumibiyahe, matuto namang start sa mga driver para madagdagan yung sahod. Pag hindi ako huminto na wala naman mangyari, wala kikitain, ikakamatay ko na talaga to. Ayon sa No to Oil Price Hike Coalition na kinabibilangan ng piston at manibela, hihiling sila ng 5 pisong taas pasahe sa LTFRB. Ipapail natin bago matapos itong buwan, ay ipapail natin sa LTFRB. Hindi sa usapin na para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi matugunan yung mas malaking halagang nawala, nakita. Una nang inaprobahan ng LTFRB ang pisong provisional fare hike sa mga jeep, pero agad namang binawi ng Pangulo. Sa ngayon, wala pa raw lumalapit na mga opisyal ng LTFRB sa mga transport group para sa isang dialogo. Batay sa ilang industry sources, posibleng nasa 11 hanggang 12 pesos ang iaakyat ng presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. 3 piso naman sa gasolina. Kung matutuloy ang price adjustment, posibleng papalo sa higit 140 pesos per liter ang presyo ng diesel. Julius, Cheryl, kung kagabi nga ay sumakay tayo dun sa isang traditional na jeepney. Ngayon naman nasa modernized jeepney tayo at yung ilan nga dito na mga tsuper ay namumroblema na rin dahil bukas nga posible pang pumalo sa nasa 150 pesos per liter yung diesel nga. So ayan din yung burden sa kanila sa ngayon. May ilan sa mga commuter gaya ni Tatay Tay, pangalan nyo? Roberto po, O Roberto, katukayo pa kita. Saan kayo papunta? Junction. Junction. Sir, ngayon ano yung nagiging diskarte nyo? Dahil
yung iba daw ay nagtataas na rin ng pamasahe kahit wala pa yung sabi ng LTFRB. Kayo po? O minsan, mayroon mga counter ko talaga na jeep na nagaw sila ng 25, kahit 20 pang pamasahe. Pero sinasabihan ko din na may taripa kayo, babayad ako ng matama. Oh, pero yun po, kung yung tama lang yung ibibigay nyo. Oo, bibigay. Dahil hirap din ba kayo? Paano? Oh, hirap din kasi ganyan na yung trabaho. Isa din tayong driver. Driver mekaniko din ako. So, paminsan, babaon tayo ng bigay ng asawa 100, ibabudgetin natin yan. Ayun nga no, so Cheryl Julius, yung ilan nga sa kanila ay hirap din kaya hindi makapagbigay. So puntahan naman natin yung ilan pa dito no na mga pasahero. Ma'am, magandang gabi. Pangalan po natin. Magandang gabi po. Ako po Tingin si po dito. Ako po si Irish. Irish, oo. Papa. Parang kanina no nang nagkita tayo, sabi mo parang lagi kang sumasakay rin. Suki ka dito. Oo. Ma'am, ayun nga no, natanong ko rin kanina na parang minsan yung kahit wala pang abiso yung LTFRB, yung ilang mga tsuper dumadaing na sa mga pasaherong tulad nyo. Ikaw, paano yung sistema mo sa bayaran, pagbabayad? Minsan po if may sobra po sa budget, siyempre po dadagdagan niyo po since kawawa din naman po sila. Minsan po naririnig ko po yung mga kwento na ang nauuwi na lang po nila is 300 to 400 a day. Which is, siyempre, may pamilya din po sila. Lalo na po kung malaki po yung pamilya, alam po nating mahirap po yun. So, yung tulungan na lang po siguro. Oo, so ngayon, instead of the government giving them yung ayuda sana or yung tulong, kahit hindi, yung ibang mga tsuper ayaw ayuda eh. Gusto nila pang matagalan. O kayo, bilang pasahero, willing ka na gumawa rin ng simple step mo? Yes po, pero hindi naman po lahat kasi afford po yun. Hindi naman po lahat may kaya sa buhay. So I think po, dapat din po yung government din po talaga yung gumawa po ng paraan. Hindi po yung pangtapal lang po talaga sa mga tsuper. So, Cheryl Julius, ayan, no, medyo naka-zoom. Ayan, Cheryl Julius, yung mga katulad nga nito na modernized jeep, normally, halimbawa, no, yung nakausap natin kanina sa mga tsuper, kung pwede na 10 o 12 yung isang side, ay minsan ginagawa na nila, no, siksikan na magte-13 to 14 na passenger yung ginagawa nila para nga medyo makakuha pa ng konting pasahe. Kumbaga, ang sabi nga nila ay upong may oil price hike. Cheryl Julius. Riniel, nababanggit nga ulit itong tungkol sa hirit na 5 pisong taas pasahe. Ano naman ang masasabi ng mga commuter tungkol dyan? Cheryl Julius, ito yung pagdating naman doon sa hirit na taas pasahe na 5 piso, yung ilan ngang mga commuter ay hati pa rin yung kanilang saloobin. Yung tulad nga, no, may mga nakausap tayo ng mga estudyante na parang kung bibigyan daw ng hirit nga na 5 peso increase itong mga jeep, no? Sabi nila parang it defeats the purpose of them having yung discount bilang isang estudyante nga. Pero yung ilan naman na medyo nakakaluwag-luwag pa, no? At may mga maayos naman na trabaho, sinasabi nila na kahit papano isingit na lang yung pagbibigay nga dito sa mga tsuper dahil mismo ang sila ay minsan nagrarant daw o naglalabas ng hinaing o saloobin itong mga tsuper dito na rin sa kani-kanilang mga commuter o mga pasahero. Cheryl. Riniel, hanggang next week o baka higit pa ay may oil price hike pa rin. Ito mga nagpoprotesta, itutuloy pa kaya nila ito? Cheryl, Julius, kanina no, ay nakausap din natin itong No to Oil Price Hike Coalition. Ayan yung bumubuo doon nga sa mga sektor, yung sa mga tsuper, mga organization ng mga tsuper ng jeep. At sinabi nila na hanggang Mayo dapat ay i-extend nga nila yung mga tigil pasada. Pero kung magtutuloy-tuloy nga yung pagsirit ng presyo ng petrolyo, tulad na lamang bukas ay may panibago na naman gang serya ng oil price hike, ay baka hindi lang daw sa Mayo sila pupunta nga sa mga kalsada at ititigil yung pasada. Maraming salamat, Raniel Pawid, live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.